And speaking of China, an increasing number of global companies are pulling their factories out of China. Matinding karma, hindi na maitago pa ng China. At sa maniwala ka man o hindi, ang kasalukuyan nilang problema ay tila nagsisilbi namang biyaya ngayon para sa iba. Ayon kasi sa ulat ng Reuters, ay biglang bumaba ang pag-i-import ng krudo ng China na nagpapahiwatig sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya at nagbibigay ng posibilidad na mas bumaba pa ang presyo ng krudo sa buong mundo dahil sa mas humihinang demand ng pinakamalaking bansang importer nito. Ayon kasi sa ulat noong 2023 ay umaabot ng 11.29 milyong bariles kada araw ang inaangkat noon na krudo ng China. Subalit sa taong ito ayon sa data ay nasa 10.90 milyong bariles na lang kada araw ang inaangkat nila, na nagpapakita ng pagbabawas ng import ng China ng 320,000 bariles ng krudo sa kada araw. Sa madaling salita ay humigit kumulang sa 116 milyong bariles na ang nababawas sa paggamit ng krudo sa bansang China sa kada taon. At kung ikukumpara natin ito sa humigit kumulang 170 milyong bariles na ginagamit ng Pilipinas kada taon, ay kapansin-pansin kung gaano kalaki ang ibinawas ng China sa pangangailangan nito ng krudo na humigit kumulang ay 68% na ng krudong ginagamit sa buong Pilipinas. Gayunpaman ang mga eksperto ay may magkakaibang pananaw para sa napakalaking pagbagsak na ito sa pangangailangan ng China sa krudo, kung saan ayon sa iba ay dahil daw ito sa paggamit ng China sa mga EV o electric vehicle nila, kung kaya't nabawasan ng gusto ang paggamit nila ng krudo. Samantala ayon naman sa iba, ito ay dahil umano sa napakaraming kumpanyang nagsara at umalis sa China dahil sa mga pinagigpit na mga patakaran nila at dahil na rin sa takot ng ilan na masama sila sa mga sanctions ng Amerika. Pero ano nga ba talaga ang mas makatotohanan sa dalawang magkaibang pananaw na ito ng mga eksperto? Kung iisipin kasi natin ang mga EVs, bagamat karaniwang hindi nga ito ginagamitan ng krudo, ay malinaw na kumukonsumo pa rin naman ito ng kuryente, kung saan ang kuryente na karaniwang nililikha ng mga planta ay kumukonsumo pa rin naman ng krudo. Kaya't sa madaling salita, nabawasan man ang paggamit nila ng krudo sa mga EVs nito, ay mas tumaas naman ang kanilang paggamit ng elektrisidad dahil dito, nababagsak pa rin sa paggamit nila ng krudo. Kaya't masyadong malaki ang pagbabawas ng bansa sa supply nito ng krudo para sabihing dahil lamang ito sa mga EVs ng mga Chino. Kaya't mas makatotohanan na ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang import para dito ay dahil sa sunod-sunod na pag-alis ng mga investors sa bansa nito na nagdudulot ng malaking kabawasan sa produksyon ng mga Chino. Kaya't ang labis na kahirapan sa kanila ay nagtutulak din sa mga mamamayan nito na tipirin ang kanilang mga pera. At gaya sa nakaraang pandemya, kung saan ay halos tumigil ang kalakalan sa buong mundo, kung kaya't nagbagsakan ang pangangailangan ng buong mundo sa paggamit ng mga krudo na nagdulot sa pagbagal ng ekonomiya ng bawat bansa sa mundo. Kaya't malinaw na ang pagbabawas ng China sa pangangailangan nito ng krudo ay nagpapahiwatig ng mas tumitinding problema sa kanilang ekonomiya, at ang pagbabawas nila ng demand sa produktong ito ay mangangahulugang magkakaroon ng mas maraming supply para sa buong mundo, kaya't malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo nito. Gayunpaman bagamat tiyak na makapagpapababa nga ito ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, ay mayroon pa ring ilang salik ang makaaapekto upang hindi tuluyang bumaba ang presyo nito dahil sa magkakaibang estado ng ekonomiya sa buong mundo, gaya halimbawa ng hirap sa pag-aangkat ng ilang bansa dahil sa mga kasalukuyang tensyon sa Europa at gitnang silangan, kabilang na ang paggalaw ng palitan ng pera sa merkado, kung saan kapag tumataas ang halaga ng dolyar, ay mangangahulugang mas malaking lokal na pera na ang kinakailangang ipuhunan, kabilang na dito ang aktwal na demand ng krudo sa bawat rehiyon ng bawat bansa sa buong mundo. Gayunpaman kung may pagtaas sa presyo ng krudo dahil sa mga salik na ito at magpapatuloy ang paglakas ng ekonomiya ng China at gagamit ng mas maraming krudo sa bansa nila, ay tiyak na mas lalong tataas ang presyo nito sa buong mundo dahil sila ang pinakamalaking importer nito, kaya't ang kanilang pagbabawas sa paggamit nito na naglalarawan sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya ay may magandang epekto pa rin para sa iba, at wala tayong masasabi sa dinaranas nilang ito
kundi malamang na isang karma. Kaya't ganoon na lang ang galit ngayon ng China sa Europa dahil matapos na gumawa ng libu-libong EV ang China ay nahihirapan na nila itong ibenta dahil sa mga taripang ipinapataw ng US at allies laban sa kanila. Kaya naman ang malaking pamumuhunan nila sa paglikha ng mga ito ay natetengga na lang at mas bumabagal na ang kanilang mga produksyon dahil sa labis-labis na paggawa ng mga ito. Kaya't malinaw talaga na maraming kumpanya at factory sa China ang bumagal o huminto na. Kaya't hindi na nila kakailanganin ng mas maraming krudo dahil bumabagsak na ang ekonomiya nito. Samantala sa pinakahuling ulat naman, ang Beijing ay muling inirereklamo ang pananatili ng Typhoon missile system ng US sa Pilipinas at iminumungkahing i-pull out na ito kasabay ng mungkahing pag-abandona sa panibago nitong plano na maglagay din ng Typhoon missile system sa bansang Japan at iyan ay dahil ang mga missile system na ito ay maaaring kargahan ng nuclear warheads at ang pagpapakalat nito ng US sa Asia ay nagpapahiwatig ng mabilis na pagpapalawak ng US sa mga missile arsenal nila kung saan kamakailan nga lang ay naipabalitang daan-daang libong quick-sink anti-ship missile ang ginagawa ng US. Kaya't labis na nababahala ang China sa mabilis na pagpapalawak ng US ng missile system nila. Kaya naman upang subukang pigilan nito ay patuloy ang pagpapadala ng China ng mas maraming barko sa karagatan ng halos buong Asia. Sa paraang ito kasi ay naniniwala sila na mape-pressure nila ang mga bansa sa Asia na bitawan na ang mga missile system ng Amerika dahil sa katunayan ay napatutunayan ng China na ang kanilang mga pambubuli kung minsan ay umeepekto naman talaga dahil sa katunayan noong July ng taong kasalukuyan ay ipinahayag ng Manila na ipupull out na nito ang US missile system ng US upang mabawasan ang tensyon sa ating mga isla at bahura sa West Philippine Sea. Gayunpaman dahil sa panibagong mga panghaharas ng China ay nanandigan ang Pilipinas na hindi na nito itutuloy ang pagpupull out sa missile system ng Amerika. Kaya naman malamang ay galit na naman ang mga pirata dahil obviously sa bawat pambubuli nila ay kinakailangan pa nila ng napakaraming barko na obviously ay regular na kumukonsumo ng krudo, pagkain at nangangailangan ng regular at mas maraming aktibidad para sa mga Chino. Sa madaling salita, habang nambubuli ang China ay malaking pera at panahon at maraming tauhan din naman ang ginagamit nila at ginagawa nila ito upang hindi ma-normalize ng US ang pagpapakalat ng missile system nito sa Asia. Kaya't kahit isang barko lang sana ng Pilipinas sa Skoda ay napakalaking bagay na laban sa China dahil gaya nga ng sinabi ni Lopez na nakakamagnet ito ng mas maraming barko ng China ay nangangahulugan nito na mas malaking pera at mas maraming tauhan ang ginagastusan ng China para lamang bulihin ang nag-iisang barko ng Pilipinas. Gayunpaman para kay Lopez ay tila tensyon lamang ang kanya nakikita kaya't ipinahayag nito na hindi nila kailangang magpanatili ng isang barko para lang panatilihin ang presensya ng Pilipinas sa bahurang ito. Kaya naman kung wala silang maipadadalang barko sa bahurang ito, bukod sa mas lalakas ang kontrol dito ng mga Chino, ay magagawa talagang magbawas ng barko ng China sa mga bahurang ito na nangangahulugang mababawasan rin ang kanilang paggastos para sa mga pambubuli nito. Maaaring sabihin ng ilan na mas malaki ang gastos ng Pilipinas dahil sa inaabot ng ating mga barko. Subalit nangyayari lamang naman iyan dahil sa tila palpak na mga pagpaplano. Kung iisipin kasi natin sa panahong ito ay maaari namang gumanti ng pambabangga ang Pilipinas laban sa mga Chino kaysa hayaang banggain lang sila ng mga ito. Kaya't sa kabila ng napakaraming opsyon ng Pilipinas para kontrahin ang mga ginagawa ng China, ay tila may sariling mundo ang mga opisyal ng tanggulan ng bansang ito dahil sa kabila ng kawalan nila ng kakayahan na suplayan ng gamot at pagkain ng kanilang mga kasamahan, ay patuloy pa rin nilang sinasabi na kaya pa nila at hindi pa nila kailangan ng tulong ng Amerika. Saan ka naman nakakita na ang kanilang misyon ng pagpapadala ng pagkain sa mga kasamahan nila ay hindi na nila maisagawa pa dahil sa takot sa mga barko ng China? Pagkatapos ay sasabihin nilang kaya pa nila, gayong maraming beses na nga nilang hindi kinaya kaya't nagkasakit na ang mga kasamahan nila. At ngayon naman ay wala na rin silang maipakitang mga video para patunayan na kaya pa nila
dahil ang totoo ay hindi na nila kaya. Kaya't itinatago na lang nila ngayon ang kanilang kapalpakan upang mapangatwiranan ang kanilang kayabangan.